Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Nung mga bata pa tayo, siguro kahit ngayon, ginagawa pa rin to, na naging tradisyon, na kapag meron tayong bagong damit, bagong sapatos, una natin itong isinusuot pag tayo ay nagsisimba. Pag meron tayong bagong panganak, o meron tayong anak, sanggol, unang-una natin siyang dinadala, o ang unang lugar na pinagdadala natin siya sa kanya, sa labas ng bahay, ay ang simbahan. Ngayon, minsan mall eh. Bakit? Dahil ito ay dala ng dapat pasasalamat. Nagpapasalamat tayo sa bagong damit, nagpapasalamat tayo sa bagong sapatos, hindi dahil pinagyayabang. Minsan ganon. Tingnan mo damit ko, bago. Kung di nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. At ito'y makikita natin sa mabuting balita na merong pinagaling na 10 ketongin. Una, bakit pinagaling yung 10? Sila ba ay gumagawa ng mabuti? Sila ba ay nananampalataya? Sila ba ay nagsisilbi sa Diyos? Hindi sinabi. Ang sinabi lang doon yung isa, dayuhan, Samaritano. Pero yung lahat ng 10 na humingi ng awa, ay pinagaling ni Jesus. Na sinabi niya, pumunta kayo sa pare at ipakita ninyo ang inyong sarili. Dahil nung panahon na yon na pag ikaw ay may ketong at pag ikaw ay magaling na, kailangan magpakita ka sa pare. Dahil yung pare ang magsasabi na, malinis ka na, magaling ka na. Pero isa lang ang bumalik. Isa lang ang nagpatira pa, isa lang ang nagpasalamat. May kita natin na hindi lahat ng pinagaling nagpapasalamat. Isa lang yung nagpasalamat eh. At hindi lahat ng pinapagaling maliligtas. Dahil nung nagpasalamat yung Samaritano, sinabi ni Jesus, ikaw ay iniligtas ng iyong pananampalataya. Hindi pinagaling. Yung salita doon ay naligtas. So, ang kalooban sa atin ng Diyos ay tayo ay maligtas. Hindi lang tayo ay mapagaling. Pwedeng tayo ay gumaling, pero hindi tayo ligtas. Pero pwede rin tayong hindi gumaling, pero pwede tayo ay ligtas. Pero pasasalamat, ano yung pasasalamat? Ang pasasalamat ay dala ng pagpapasya. It's a choice sa atin na nag-uugat sa pagkilala natin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin na hindi natin karapat-dapat tanggapin, pero dahil sa biyaya at awa ng Diyos, ibinigay ito sa atin. Kaya nga, magandang pagnilayan na tayo ay nabubuhay sa mundo dahil sa biyaya at awa ng Diyos. So, ang pasasalamat, ito ay pagpapasya, na dapat ito ay nag-uugat sa pagkilala natin sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin, na hindi natin karapat-dapat tanggapin, pero ito ay dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Wala akong makitang magandang translation doon sa ginawa nung Siyam, entitled. Kasi pag tinignan natin yung translation, karapatan. Hindi, karapatan ko to eh. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong karapatan. Pero kung makita natin na tayo ay nabubuhay sa biyaya at awa ng Diyos, tayo ay magpapasalamat at hindi sapat. Hindi sapat yung pagsabi ng thank you. Hindi sapat yung pagbibigay ng alay. Hindi sapat yung pagbibigay ng kung ano man. Yun yung sinasabi sa Malakay, na tinanong ng Diyos, sino ba ako sa inyo?
Ano ba ako? Ama niyo ba ako? Panginoon niyo ba ako? Bakit hindi niyo ako ginagalang? Bakit hindi niyo ako pinaparangalan? Sasabihin ng Israel, teka, nag-aalay naman kami ah. Hindi pa ba sapat? Paano ka namin hindi pinarangalan? Ang sagot na doon sa Santiago, na kailangan, ano pa ba ang hindi natin nauunawaan para hindi natin baguhin ang buhay natin. Bukas po, aalalahanin natin ang pagtatanghal kay Maria sa templo, Presentation of Mary. At ayon sa kasaysayan sa apocryphal books, si Maria ay dinala at itinanghal sa templo nang siya ay 3 taong gulang ng kanyang ama at ina dahil matagal na nanalangin ang kanyang ina na magkaroon ng anak. At nung nagkaroon sila ng anak, dinala sa templo bilang pasasalamat at bilang pagtatalaga kay Maria. Alam nila na sa binigay ng Panginoon sa kanila, sa tagal ng panalangin nila na magkaroon ng anak, alam nila na merong layunin yung anak nila. At ito yung gusto kong makita natin, na dalhin tayo ng ating pasasalamat sa pagtatalaga ng ating buhay. Kanina binanggit ko yung sapatos, ay damit na bago. Para saan mo gagamitin yan? Diba? Meron kang layunin. May bago ka, nagpasalamat ka. Saan mo gagamitin? Kaya nga minsan, di ba, ay gagamitin ko lang to, isusuot ko lang to pag may birthday, pag birthday ko. At ganun din ang buhay natin. Pagtatalaga sa buhay natin. Pero sinabi ni Santiago, bakit ka nahihirapan? Bakit? Bakit nahihirapan ka magbago? Ano pa ba ang hindi mo nauunawaan sa buhay mo? Isa sa mga dahilan, dahil nakaugalian na natin ang mga bagay-bagay. So halimbawa, tayong mga Katagalugan, gumagamit tayo ng po at opo. So yung po at opo, galing yan sa salita, lalo na yung po, para lang maintindihan natin, na ang po at opo ginagamit sa Luzon, majority, hindi sa Visayas at Mindanao. Pero hindi ibig sabihin, hindi nangangahulugan na wala silang respeto sa matatanda. Iyon lang yung paraan natin, expression. So yung po ay galing sa salitang apo, na ang ibig sabihin, matatanda o Panginoon. Doon nagsimula yon. At yung opo ay galing sa salita na, oo, Panginoon, susundin ko. Apo. Yun ang ibig sabihin. Kaya lang mahirap pag sinabing apo-apo. Yun ang ibig sabihin nun, literal. Kaya para umiksi, opo. At itinuturo to sa mga bata, diba? Para hubugin at para ipamulat ang respeto sa mga matatanda. Pero pag tumatagal, makikita natin na nawawala rin yung po at opo. So anong ibig kong sabihin? Na meron tayong mga kaugalian, ugali. Sa English, habit. Na nakakasanayan natin, pero yung nga sinabi ko nawawala. Pero kasi hindi natin ginawang ugali. So ang ugali o habit ay isang nakasanayan na ginagawa ng regular. Ito ay palagi mong ginagawa at ito ay mahirap o ayaw matanggal sa buhay natin. So, halimbawa, isang ugali, nakaugalian natin pag Pasko, malapit na yung Pasko, meron tayong reunion. Kahit na yung mga kamag-anak natin sa ibang lugar, pumupunta reunion. Na hindi natin magandang ugali. Pero ang ugali, ito ay mabuti. Ang panalangin ay ugali, habit. Ang pagpunta sa misa ay ugali.
Ang pagpunta ng nasa oras, ugali. Ang pagpasok sa trabaho ng nasa oras ay ugali. Nakagawian mo na, nakasanayan mo na, hindi mo na ito matatanggal, mahirap tanggalin. Pero ang malungkot, alam natin na mabuti yung mga bagay na yon, pero hindi natin ginawang ugali. Yun yung ibig ko sabihin ng po at opo kanina, na nawawala sa mga bata. Na gamitin natin yung pagsisimba. Bakit may mga pagkakataon na pag mamimili tayo, ay, inimbitahan ako, pwede akong hindi umattend. Dahil hindi natin ginawang ugali yung mga magagandang bagay. At ang malungkot, yung mga hindi magaganda at yung mga masasamang bagay, yun ang ginawa nating ugali. Katulad sa, hindi lang siguro sa Pasay ito, pero minsan sinubukan kong dalawin yung mga bata, umaga, ang aga-aga, nagmumura. Hindi nila alam, nasa likod ako, nagtatago ako. Sabi ko, bakit ka nagmumura? 7 taon. Father wala lang. Naging ugali. Bakit nagiging tamad ang estudyante sa pag-aaral? Naging ugali. Bakit sa practice, late tayo? Naging ugali. At kailangang maunawaan natin na para mapalitan yung masamang ugali, kailangang palitan mo ng mabuting ugali. Kung gagamitin natin yung halimbawa, yung naninigarilyo, alam naman ng naninigarilyo na masama sa kanya yung sigarilyo. Kahit yung umiinom, alam niya na masama sa katawan. Pero bakit ginagawa niya? Nakaugalian. Anong gagawin? Tinanong ko sa simbahan namin, anong gagawin natin? Magbe-vape na lang, Father. Sabi ko, hindi. Anong ginagawa ng iba? Nagke-candy. Na kung ikaw ay magkakaroon ng, ikaw ay natutokso, na humawak ng sigarilyo at humithit, na sa halip na sigarilyo, kumuha ka ng candy, ayun ang gawin mo, kumain ka ng candy. Palitan mo ng mabuti. Ito ay hinubog, pero kailangang maunawaan natin, ito ay hinubog pa nung pagkabata natin. Kaya nga ang hamon sa atin, mga matatanda, kailan natin sisimulan yung mga pagbabago sa buhay natin? Dahil mahirap. Sinabi sa awit, magpapasalamat ako, lagi akong handang magpasalamat sa awit 109. Kahit na ang paligid ko ay puno ng pag-uusig, puno ng pagbibintang, puno ng pahirap, dahil alam ko na ang aking Diyos ay laging handang tumulong. Pagbabago sa atin. So, saan natin makikita yung pagbabago? Ikalawang pagbasa ng linggo sa Hebreo, na ginagawa natin tuwing misa. Ang misa ay pasasalamat. Pero higit pa doon, sinabi ng manunulat ng Hebreo, na tayo ay dinadala sa kabila ng tabing. Ano ba yung kabila ng tabing ng templo? Holy of Holies. Banal ng mga banal. At ang tabing na iyon ay si Kristo, katawan ni Kristo. Na sa tuwing tatanggap tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay dinadala niya lampas sa tabing, beyond the veil, upang ipakita at ipahayag sa atin. Pero kanya-kanya tayo doon. Merong ipinapahayag sa bawat isa sa atin. Pero kailangan yung ipinapahayag na iyon, ayon yun sa pinapahayag para sa pangkalahatan.
At ano yung ipinapahayag sa atin na nawa muli sa ating pasasalamat, huwag nating kalimutan na tayo ay nabubuhay dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Nawa ang pasasalamat natin dalhin tayo sa pagtatalaga natin sa buhay natin. Pagtatalaga na gawin nating mabuti ang mga bagay. Tandaan natin, kaya sinabi ni San Pablo na bantayan niyo ang inyong mga pag-iisip. Bakit? Dahil ang inyong iniisip, magiging salita balang araw. Ang inyong salita, magiging gawa. Ang inyong mga gawa, magiging ugali. Ang inyong mga ugali, magiging kinabukasan nyo. Yan ang kahihinatnan nyo. At ang malungkot, pagdating ng paghuhukom, dahil Christ the King na sa linggo, pagdating ng paghuhukom, hindi na natin mababago yung mga hindi magagandang ugali. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, teka lang, babaguhin ko muna yung ugali ko. Hindi eh. Wala na. Kaya nga tayo ay hinahamon. Hinahamon tayo na baguhin ang ating pananaw. Magpasalamat sa bawat biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Diyos sa ating buhay. Amen.